Jinggoy Estrada Domingo o pinatulan si Morales. Aba, matindi po ito mga kababayan ko mga kapatid dahil napuno na nga po si Senator Jinggoy Estrada. Ito gusto ko lang pong liwanagin sa ngayon at himayin natin ang mga pag-uusapan natin. Magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. No? Gusto ko ipakita sa inyo at dapat pong marinig po ito ni Senator Bato de la Rosa. No? Mr. Senator Bato de la Rosa, mawalang galang po. No? Hinahayaan nyo na bastusin po yung senador natin sa loob ng Senado. No? Na nito ni Morales. Mga kababayan ko. Dahil hindi po maganda yung mga sinasabi na sumasagot po itong si Morales sa samantalang siya po ang siya po ang kumpara sa akin. Hindi po siya lusot dito para sabihin na siya ay resources. No? Siya po ay nagbibintang. Aminin man po natin sa hindi, Mr. Senator, dapat po malaman nyo to. No? Hindi po kami bulag dito. Kung hindi nyo po kami pakikinggan, Mr. Senator, ay mahiya-hiya po kayo dyan, no? No? Pakinggan natin etong balita na to mula sa TV5. Nauwi sa sagutan ng Senate hearing sa binansagan ngayong PDEA leaks ng makwestiyon ng kredibilidad ng isa pang resource person. Ayan. Kasi naglabas ito kine-question kasi ni Senator Jinggoy Estrada yung credibility nito ni Morales, mga kababayan ko. Ano nga bang credibility ni Morales? At ano nga bang meron ito, mga kababayan ko, sa binulatlat ni Senator Jinggoy? Dahil nalaman po sa civil service, na siya po, mga kababayan ko, ay may kaso, mga kababayan ko, at napatunayan sa false testimony. Dahil sa pagsisinungaling po, mga kababayan, matindi po ito, mga kapatid, na ginagawa ni Morales. Kaya nga sabi ni tama pala talaga yung sinabi ni President Bongbong Marcos na Morales is a professional liar. Mga kababayan ko, ito pagpatuloy natin. Sa gitna kasi ng pagigisa ng Senado, inungkat ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales ang dating plunder case ni Senator Jinggoy Estrada. Ito lang bigyan natin ng komento rin yan para maganda-ganda. Ito lang, bigyan ko ng preview. Pabor ba kayo na ungkatin ni Morales yung plunder cases ni Jinggoy, mga kababayan ko, sa Sandigan Bayan? At kasama ba dapat yon? Ito, mahilig si Morales sa ganyan laro To be honest, mga kababayan ko Ako lang napapansin ko lang diyan kay Jonathan kay Morales, no? Napapansin ko lang sa kanya, mga kababayan ko, mahilig siyang maglaro sa mga paiba-ibang question. Pero di siya nakalusot dito kay Senator Jinggoy, promise. Pero panoorin natin to. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Yan. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Ito mga kababayan ko Balikan lang natin dito. Ito. Bago tayo tumuloy doon, papakita ko sa inyo to, mga kababayan ko. Kapag alam nyo, nung tinanong si Morales dito, mga kababayan ko, kwento ko lang sa inyo, no? Kasi si Senator Jinggoy, ang pumupukpok sa kanya during that time. Nung pinupukpok siya ni Senator Jinggoy during that time, mga kababayan ko, sumegway ito si Morales, mga kababayan, ng tanong. Sumegway ito. Nung mahuhuli na siya ni Senator Jinggoy, talagang ilulusot niya pa sarili niya during that time Kasi pinanood ko tong Senate hearing nito. Talagang ang lupit ni Morales pag sinungaling, mga kababayan ko. Ang ginawa niya, hahanap siya ng ibang diversion, magaling siya sa diversionary tactics. No? Kapag nagkinikwento siya at alam niya masusukol siya, lulusot siya ulit sa kabila para hindi na mapag-usapan yung isa, matatabunan. Ganun siya kalupit, mga kababayan ko. Pero sa akin, may buta siya dito. Painggan nyo to Ito.
maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan Wait. Hindi, actually, Mr. Morales, hindi ka hinuhusgahan, but Senator Jinggoy, based on the record of civil service, si Senator Jinggoy, hindi ka hinuhusgahan doon. Bago niya pasabihin niyan, binasa kasi ni Senator Jinggoy Estrada yung civil service paper niya na binawi sa kanya, mga kababayan ko. Ngayon, ano bang kaso niya? False accusation, false information, mga kababayan ko. Malala, lahat ng pagsisinungaling, kinaso na sa kanya, mga kababayan ko. Kaya ganito po yung naging reaksyon ni Mr. Morales during that time. At ito na lang yung lumabas na video sa TV. Tuloy. ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Wait, hindi. Yan ang sinasabi niya, mga kababayan ko. Pero sa civil service, mga kababayan ko, binawian siya dahil nasampa na siya ng kaso. At yung kaso na yon ay napatunayan na, kaya po ito nakulong, mga kababayan ko. Ito po'y pinapakita natin larawan sa inyo kung bakit po siya nakulong, mga kababayan ko. At yun din po ang kaso na yon na sinasabi ng civil service ang kadahilanan kung bakit siya tinanggalan ng civil service, mga kababayan ko. Tuloy natin. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No. Tapos, segue siyang ganun kagad dyan nung malaman niya na ang tindi nito nung malaman niya na, mga kababayan ko, na masusukol siya, biglang bitaw siya. Alam mo, last time tinapik ko si Marcoleta. Di ba binanggit ni Marcoleta yan? Na sana sabihin din ito. Ngayon, sinabi na nga nito, mga kababayan ko. Naman po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Pero pakinggan natin si Senator Jinggoy Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Si Senator Bato de la Rosa naman to the rescue pa rin eh. Bato, may init na ulo ko sa'yo, promise. Tingnan mo, Please. Tingnan mo ha. Nung papatulan ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan ko, itong si Morales, todo awat to si Senator Bato de la Rosa. Anong meron? Nakakapanginit ka na ng dugo Senator Bato Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Tingnan nyo Naman po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Senator Jinggoy, please. Huwag mo awatin, hayaan mo si Senator Jinggoy bumawi. Sobra ka, Senator Bato eh. Nakakaloko ka na Please. Huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Correct, di ba? Itong si Senator Bato, sumusobra ka na Sumusobra ka na, Bato. Nako. Mapupuruhan na kita, sumusobra ka na. Hindi na maganda yung ginagawa mo Pati ba naman si Senator Jinggoy ko balak may pagulpi dyan. Sip-sip no? Pero hindi, tama naman yung ginagawa ni Senator Jinggoy. No? Hindi naman masama idepensa si Senator Jinggoy against dito sa tao na to sa totoo lang, mga kababayan ko. Hindi naman masama, teka. Hindi naman masama na idepensa mo si Senator Jinggoy, mga kababayan ko, sapagkat karapatan naman ni Senator Jinggoy na depensahan siya dito sa mga litsugas na to, mga kababayan ko. Tama ba ako, mga kapatid? Karapatan naman ni Senator Jinggoy Estrada yon, mga kababayan. Hindi naman natin pwede ipagkait kay Senator Jinggoy Estrada yan. Diyos ko po. My God. Tuloy. Tumaas ang tensyon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad sa naunsyaming drug surveillance noong 2012. Mga kababayan ko naunsyami. Dinuro ni Senador Jinggoy Estrada si dating PIDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dating kasong plunder ng senador. Kung tutusin, mga kababayan ko, ito si Morales, mga kababayan ko, hindi niya dapat binubuksan yung ibang usapin sa pinag-uusapan. Tama yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada dito, mga kababayan ko, na ang atupagin mo, yung kaso mo.
Hindi yung kaso ko. Kasi yung kaso ni Senator Jingo Estrada, mga kababayan ko, may mag-aasikaso. Ang pinag-uusapan kasi dito, mga kababayan ko, is yung tungkol sa PIDEA leaks na kinakalat ni Morales. Mga kababayan ko, sa kinakalat ni Morales. Ayan ang hilig ni Morales eh. Kuwang-kuha nyo yung laro niyan. Alam mo, pag hindi pa to inawat ni Senator Bato de la Rosa at hindi pa inayos si Senator Bato yan, yung bata niyan na yan. Alam mo, tatawanan ko ng tatawanan to si Senator Bato. Huwag sana kami mag-abot kahit sa party. Sasabihan ko to ng trapo talaga. Promise, mga kababayan ko. Sorry no, kung may mga taga-suporta si Senator Bato dito, no? Kung may taga-suporta si Senator Bato dito, pasensya na kayo Pero yung pambato, yung masasabihan ko ng trapo. Huwag nyo susunod, huwag kayong boboto ng ganyan tao, grabe. Ibang klase yung utak, mga kababayan, no? Parang nasobran sa kahenyon, biruin mo. Ganyan ang pananaw. Kaya nasisira ang integrity ng Senado eh. Kaya nasisira ang integrity ng Senado natin dahil sa mga ganyang politician, mga kababayan ko. Biruin mo, kapwa mo senador, binabastos na doon. Senator Jinggoy, please. Huwag mong areglohin. Di ba? Di ba, mga kababayan ko? Bata mo yan eh. Inaareglo yung bata mo dyan sa Senado. Natural, magtatanong talaga si Senator Jinggoy dyan. Mga kababayan ko. Simple naman tanong ni Senator Jinggoy. No, mga kababayan ko. Literally, simpleng-simple lang. Hindi naman pumalala eh. No, pinapalala lang talaga nila. Di ba? Inwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Di ba? Ayan no. Kasi bakit? Inamin kasi ni Morales na nagtanim sila ng ebidensya noon doon sa mga Chinese sa mga foreigner na Chinese na hinuli nila. Di ba? Kaya siya natanggalan din ng civil service. O sa tingin nyo, mga kababayan, kung sino hindi mag-i-echo doon. Di ba? Dahil dito natanggal sa serbisyo si Morales at pinatawan pa ng lifetime ban ng Civil Service Commission mula sa paglilingkod sa gobyerno. Ganyan siya tinanggalan ng puwersa. 'Di ba? Oh, nakita nyo na kung paano anong ginawa sa kanya ng PIDEA. Ganyan na nga nangyari sa kanya. Kaya alam ko, Mr. Morales, gumaganti ka sa ahensya. Tuloy. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Hindi, tama ka naman doon, Mr. Morales, yung investigasyon na ginawa mo noong 2012. But ang tanong dito, ang pinagtatalunan din sa Senado, just want to be clarify clarify lang natin, mga kababayan ko, ang pinagtatalunan din sa Senado, mga kababayan ko, no, literally, is yung credibility mo as a resources. Di ba? For example, mga kababayan ko, ako yung resources, okay? Ako yung resources. For example, ako yung asset, mga kababayan ko, ni Morales. Magkikwento ako kay Morales, Mr. Morales, nakita ko si Bongbong Marcos, nakita ko si Maricel. Meron ako ditong impormasyon na magpupunta si Maricel at si Bongbong sa isang kondo sa Rockwell at doon sila gagamit doon sila babatak. Na tapos ako naman na si Morales, isusulat ko ngayon sa papel. Isusulat ko ngayon sa ganito because tiwala ako doon sa aking intel, mga kababayan ko. Dahil sa pagtitiwala ko sa intel ko, ako na si Morales magsusulat ako ng ganyan. How many % na tama yung sinasabi ng intel sa ginawa niya? Kasi gano'n na nangyari, mga kababayan ko eh. Kaya nangyari yung documents na yan, mga kababayan ko. Yan ang kwento ni Morales based on his story, mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, kahit si Morales po ay kayang gumawa ng kwento na ganyan. Susulat niya lang yung ganito, susulat niya yung ganyan. Gagawa siya ng pre-operation, mga kababayan ko. Dalawang phases po yan. It's either meron talaga siyang totoong intel or meron talaga siyang, siya lang ang gumagawa niyan.
which is yun dapat ang pag-usapan sa loob ng Senado kung may credibility ba yung sinasabi ni Morales laban kay Pangulo at kay Maricel Soriano. Ngayon, mga kababayan ko, tatanungin ko po kayo, how many percent, mga kababayan ko, how many percent na may katotohanan yung sinasabi ni Morales? Hindi niya maiharap yung informer niya, hindi niya mabanggit yung pangalan ng informer niya, hindi niya alam kung babae o lalaki yung informer niya. Mga kababayan ko, doon pa lang X siya kagad. Mga kababayan ko, second, dinali siya ni Senator Jinggoy Estrada sa paggamit ng sa paggamit ng salitang credibility. The word is credibility. Mga kababayan ko, meron bang credibility si Morales na merong kaso na nagtatanim ng ng ebidensya? Na-dismiss na ban ng permanent sa civil service dahil sa kaso na yan? At inamin niya yan sa publiko at sa korte. Mga kababayan ko, yan ang pinagkaiba mga kapatid Kasi, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung pattern na sinasabi ko po, it's either gumawa si Morales ng kwento, sinulat niya sa pre-operation para gumagawin na authentic, nilagyan niya ng puncher at sinerox. Pwedeng mangyari yon, mga kababayan ko. Or talagang may informer si Morales, mga kababayan ko, na nagsabi sa kanya, na chinismis sa kanya na merong magaganap na session na ganito, sangkot si Bongbong at si Maricel. Mga kababayan ko, if I am not mistaken, the 2012 issue of Maricel Soriano, hindi yun tungkol sa pagbibisyo. Tungkol yun sa mga kababayan ko, pagmamaltrato niya daw, di umano sa dalawang katulong niya sa Rockwell. At mga kababayan ko ang nagchismis, di si Lolit Solis. Mga kababayan, di ba? Doon nag-start yung issue na yan. Ngayon mga kababayan ko, ang nakakatawang part dito, todo tanggi si Morales. Todo tanggi si Morales, todo gipit si Morales, todo ano siya. Ngayon, ang diversionary tactic ni Morales, nung masusukol na siya ni Senator Jinggoy sa pagtatanong niya, mga kababayan ko, ang nangyari ngayon, binago niya yung istorya. Sabay pasok ng sinasabi niya, parang ako naman yung ginigisa nyo dito, na ako naman dapat yung ako lang ay resources, hindi ako witness, hindi ako yung ganito. Ganon ang diskarte niya. Sabay pasok na si Senator Jinggoy Estrada nga merong plunder cases yan. Sabay divert ng ganon, mga kababayan ko. And then to the rescue naman yung isang kalbo na may hawak ng mikropono. Kitang-kita niya yan in front of national television. Tama ba ako, mga kababayan ko? Because Morales is a professional liar. Alam niya kung paano magpasikot-sikot. Hindi naman bobo na ikinig sa iyo. Hindi naman tanga yung mga tao para hindi maintindihan yung sinasabi ni Morales. Actually, natawa nga ako Bakit? Diversionary tactics Pinagtulong-tulungan nyo nga 'Di ba? Tapos to the rescue pa si Senator Bato. Senator Jinggoy, please. Tapos sabay palo nung martilyo. Pang! 'Di ba? Dismiss. 'Di ba? Alam mo, sa hearing na yan, kitang-kita ninyo, mga kababayan ko, ako, may opinion ko, kitang-kita ninyo kung paano protektahan ni Senator Bato de la Rosa yung bata niyang kalbo. 'Di ba? Alam mo, tatalunin pa nga yung teleserye nito, mga kababayan ko kung isa sa pinikula to, mga kababayan ko. Kung isa sa pinikula to, pwede, mga kababayan ko. The Professional Liar. May hahalin tulad mo to sa MI3, James Bond, mga kababayan ko. Pero ito, mga kababayan, only in the Philippines, The Professional Liar. Diba? Mga kababayan ko, yan ang ginagawa niya Papainggan pa natin. Lumilihis ako mga tatanungan ko. Huwag kang lumihis. Ayan na Buti na nga lang buti na huli ni Senator Jinggoy Estrada 'Di ba? Huwag kang lumihis.
Pakinggan natin, oh. Nagagawa Morales, ko bakit ayaw mo noong sagot? 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Your Huwag kang lumihis. No, Your Honor. Buwelta ni Morales, hindi Di ba? siya dapat ituring na suspect. Paano hindi siya ituturing na suspect? O sige, kung gusto mo pala na hindi... eto na lang, bago munta doon. Tingnan nyo ito mabuti, mga kababayan ko. Ha? Yung sistema ni Morales, mga kababayan ko, from step to step. Tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko. Nahuli siya ni Senator Jinggoy Estrada na nililis niya yung story. Kaya pinagalitan siya ni Senator Jinggoy Estrada. Ang ini-insist naman ni Morales kagad, mga kababayan ko, huwag niyo akong ituring na suspect. Alam mo yung istorya na tututukan ka ng baril pero nakataas na yung kamay mo, bigla kang bumulagta ng ganyan, mga kababayan ko. Tapos sabihin mo, binaril ka. Ganun yung ginagawa ni Morales ngayon sa Senate. Pinagawa niyang playground yung Senado, mga kababayan ko. Pinaglalaroan ni Morales yung mga senador. Alam nyo, ang investigador, kaya magpalusot niyan, mga kababayan ko. Mga kapatid, kaya magpalusot niyan, mga kababayan ko. Napakalupit magpalusot niyan. Lalong-lalo na ang investigador. Because pag ikaw investigador ka, napaka-intelligent ang utak mo. Tapos ma-imaginary ka pa. Malawak ang imagination mo, mga kababayan ko. Ganon ang mindset ni Morales, mga kababayan ko. That's why President Bongbong Marcos said, Morales is a professional liar. Diba? And now, mga kababayan ko, diversionary tactics ulit. Sinasabi niya, wag niyo ako ituring na suspect. Diba? O, ito, kaya mapakita ko, ha. O. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis. No, Your Honor. Buwelta ni Morales, hindi siya dapat ituring na suspect, kundi isang resource person. Ayan. Yan ang pinalalabas nila. Ito, ayan. Resource person, mga kababayan ko. Ito ang pinipilit ni Morales. Resource person. How can you define resource person si Morales? Paano mo didepensahan to sa Senado? Dapat dito kumuha na ng abogado to si Morales eh. Para nang sa ganun may tagasalag sa kanya eh. Mga kababayan ko eh. Ako hindi ko siya ituturing na resource person until hindi niya na-prove na meron siyang mga kababayan ko intel. Siyempre mga kababayan ko, matatawa ako dito kay Morales, mga kababayan ko, kapag ito may intel, walang picture, walang ebidensya, walang surveillance. 'Di ba? Mga kababayan ko, of course, kailangan ng picture, ebidensya, surveillance. The most important, mga kababayan ko, is surveillance. Mga kapatid. Pero hindi ko siya maituturing na resource person. Kasi mga kababayan ko, kung may kung meron talaga siyang alpha kasi tawag ko dun sa intel eh. Kung meron siya talagang intel, ilabas niya na. 'Di ba? Nang sa ganon, mapumasok siya dito sa sagot na resource person. Si Intel lang nagsabi sa akin yan eh. Kapag naiharap niya na si Intel, kahit kay Senator Bato de la Rosa lang, mga kababayan ko, well, mga kababayan ko, maganda. Pasok siya dito sa resource person. Pero until na hindi pa rin niya na ilalabas yung kanyang Intel kahit pangalan o kasarian, mga kababayan ko, ng Intel niya, maituturing pa rin siyang suspect dito sa hearing na to. Kaya hindi nyo masisisi si Senator Jinggoy Estrada, hindi nyo masisisi si Senator Chisa Escudero magtanong sa kanya. Because mga kababayan ko, ganyan yung pananaw nila, mga kababayan ko. Kasi kung ikaw lalagay at kung ako senador, mga kababayan ko, hindi kita tuturing na resource person hanggat hindi mo nasasabi sa akin, kahit ako lang sabihan mo ng intel mo at hindi mo napapakita sa akin yung ebidensya ng intel mo. Anong kadali yun, mga kababayan ko? Kaya yung nangyayaring hearing sa Senado, kahit anong gawin natin, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, basura po ito. Ang plano lang talaga ni Senator Bato de la Rosa at ito ni Morales, kaladka rin ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng Senado na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala nang iba, mga kababayan ko, kundi yun lamang, mga kapatid. Wala na po talaga silang gustong ipakita at ipaalam. Dahil alam ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan ko, na sinungaling din tong taong kinakampihan niya, mga kababayan ko. At mga kababayan ko, sa makatuwid, marunong lang talaga si Bato, ay marunong lang talaga si Morales maglaro ng mga ganitong kaso, mga kababayan ko. Wala kayong magagawa, investigador, magaling lumusot yan.
Tuloy. Hindi po ako lumilihis. Tinanong kita last hearing, where are these documents? Ayan, no? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Oh. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Sanay si Morales eh. Oh, Your Honor, ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Pinagsabihan naman ni Senator Bato de la Rosa si Morales sa pagsagot sa senador. Weh! Pabubugbog mo nga si Senator Jinggoy eh. Sa bitawan eh. Pero naniniwala raw si Bato na totoo ang isiniwalat na dokumento ni Morales. Sa pagpapatuloy naman ang pagdinig, Pero naniniwala daw si Senator Bato sa isinumite ni Morales. Yari ka sa 2025, sibak ka sa taong bayan. may ipinakitang CCTV Yari ka. Alis na si Senator Bato. Wala na to. Hindi ko naaasahan sa 2025 to, mga kababayan ko. Balik ordinaryong mamamayang Pilipino na to. Pero anyway, kung naniniwala pa rin si Senator Bato doon, panindigan mo yan. Kami, paninindigan namin yung ginagawa mong dog show dyan na mali ka. Yun lang ang para sa akin. No? Based on my own opinion, based on my own experience, well, I think you did not deserve to be a public servant or maging senador ng Pilipinas. I'm sorry for that, Mr. Bato de la Rosa. If I were you, pabalik na lang ako sa PNP. O kaya magretiro ka na lang bilang pulis.